Dalawin natin yung ating raised garden bed. Kailangan na siyang malagyan ng garden soil para maitanim ko na yung sitaw dito. Ililipat ko yung sitaw dito eh. Pero it's not enough. Yung 3 supot na yun. Ang laki nito. Oh my goodness. What is that? Tingnan natin. Katakot. Mayroong dumaan. Mayroong animals akong nakita. Goodness. What is that? Tingnan natin. Naku, baka mayroong pumunta dito mga animals. Oh no, katakot. Oh no, mayroong bubukan yan. Oh, the sun lizard is gone. A few inches later. Those are sprouted, shriveled, wrinkled dried potatoes. Hindi ko natatanim yung patatas kasi tumutubo siya eh. Hindi ko na yan itatanim, walang lugar. Kaya ilalagay ko na lang siya dyan. Tapos tatabunin ko na lang ng lupa. Because I don't have enough space, wrinkled potatoes are destined for compost bin. My goodness, nakakatakot yung bubuli. Ano nga sa English yung bubuli? So guys, ilalagay ko na yung 3 supot ng garden soil doon sa raised garden bed. And then para malaman pa natin kung ilang pang garden soil yung ilalagay natin, kung ilang bag of garden soil. So, para malaman kung gaano pa karami ang kailangan. Okay, tara! Panurin nyo. What to do with these wrinkled potatoes? If you have enough space, you can cut off the sprouts and replant them in your garden to give the old spuds a new purpose. Nakatubaog yung aking telepono. Guys, nakatayo lang dito yung aking cellphone. Baka hali pa rin ang hangin. Number 2, if no space, you can toss the shriveled tubers into a compost bin like what I did. What happened and why potatoes became dried, withered, and shriveled? Number 1, exposure to heat or direct sunlight. Number 2, potatoes start to spoil and become green. Number 3, change in texture and taste from firm and sweet to mushy and bitter. Number 4, can even start to smell slightly musty. The biggest transformation that occurs as a potato decays is that it begins to produce solanine, posing a threat to health. Hello guys, mabigat din tong 1 bag of garden soil. Depending on the quantity consumed, solanine can cause anything from an upset stomach to paralysis. Kaya ko to! The best ways to store potatoes to keep them fresh are: Number 1,
put your potatoes in paper or mesh bags or baskets or even a cardboard box. Number 2, put your potatoes in dark place that is cool and humid. The perfect temperature is from 45 to 50 degrees Fahrenheit. And lastly, number 3, be sure to check on your potatoes and remove any that have sprouts or have become soft during their storage. So guys, papakita ko sa inyo kung gano'n lang karami. Ayan lang siya. So ang dami pang kailangan eh. Wala pang kalahati. Wala pang 1/4. Nakakatikin. So tinabunan ko lang yung kitchen crab para mabulok na siya dyan. So next time siguro kailangan na pagkalitin. Hindi ko alam kung magkano ang isang sako. Nasaan na yung pamuli dito? Saan na nagpunta? So yan na siya. Kakalay-kayin ko lang. Talagang do it yourself talaga. Kung talagang mahilig ka talagang magtanim, ayan talaga gagawin mo, magtsatsaga ka lang. Dito kasi hindi uso yung meron kang matatawag para gumawa. So for now, ayan lang muna. Diyos ko, katakatakot pa ng garden soil kailangan. Ayan, 3 sako pa lang yan. Palagay mo na. You need more. Siguro mga 50 sako kailangan. Mga 50 na sako. Kailangan mo na kumita sa YouTube. Please, manood kayo para kumita naman ako at makabili ako ng garden soil. Okay, nilipin ko naman ito. And then, papasok na ako sa loob at luluto naman. Okay? O ayan, bago muna ako pumasok sa loob ay tingnan muna natin yung tanim kong sitaw. Tanim kong sitaw, nilagyan ko ng net para hindi kainin ng insects. Ito, sa kasawi yung palad, yung strawberry ay hindi tumubo. So, antayin ko na lang kung tutubo ba siya o ano. Alaswerte lang. Ayan, yung sitaw. Ayan. Sana magtuloy-tuloy na siya. After 4 days, bisitahin natin ulit ang aking raised bed. Guys, ito yung raised bed ko. Hindi pa nalalagyan ng lupa. Nalagyan na ng lupa pero konti lang. Ligan ko lang kasi meron akong tinabon dyan ng mga kitchen scrap para mabulokes na sila. Hindi ko naasikasong lagyan ng lupa. Wala pa kasing nabiling lupa. Okay, that's it for today. Tara, bisitahin uli natin ang raised bed ko after 5 days. Guys, I'm sad to say na yung aking raised bed ay hindi pa nalalagyan ng lupa kasi I need more garden soil here. And then, tinapon ko dito yung mga kitchen scrap ko at yung potato na tumutubo, tinapon ko dito kasi plano kong tabunan na lang siya ng garden soil para maging pataba. Kaso, hindi ko naman nalagyan ng madaming garden soil. Eh, tingnan nyo oh. Ayan, nagpupumilit siyang tumubo. Eh, hindi ko naman siya maitanim ng wasto kasi nga, wala akong enough space at saka wala naman lupa o wala pang lupa. Paano ko siya maitatanim? So, paano yan? Sayang. Sana naitanim ko siya ng maayos.
Yan lang ang problema dito sa backyard namin. Walang enough space para magtanim. So, in as much as possible na gusto kong magtanim ng marami ay hindi ko magawa. Kasi nga walang lupa. Walang masyadong space. Meron yung space natatabi nga naman ng ano, ayan oh. Mayroong, ano ba tawag dito? Diyan sa lugar na yan, yung mga kahoy-kahoy na yan. Kalimutan ko kung ano tawag dyan. I will tell you later. Pag naisip ko, ilalagay ko dyan, isusulat ko dito, dyan, isusulat ko dyan. Okay? So, ayan yung update ko na naman dito sa backyard. Alam nyo, ang sarap mag-update sa mga halaman ko kasi nakakatuwa sila eh, naglalakihan na, tumutubo, kaya enjoy na enjoy akong magtanim. Ang problema ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, paano ito madidiligan? Walang tao dito. Baka na lang ibili na lang namin doon sa hardinero. So, ito na yung sitaw. Ayan yung sitaw. Ayan, tinakpan ko siya ng net. Baka lalo, nung tinakpan ko ng net, parang may pumasok na insekto. Ayan, nasira yung mga dahon. So, ayan siya, ang ganda. Ito namang hindi ako naging successful dyan sa strawberry. So, let's see some other plants here. Much later. Ito naman yung raised bed ko. Hindi pa nalalagyan ng mga garden soil or dirt. Kailangan nito ay lagyan ko muna ng mga kitchen scraps. Ito na nga, nilagyan ko ng kitchen scraps. Yung isang supot namin na patatas ay tumubo. Since wala naman ako mapagtataniman, sabi ko gagawin ko na lang siyang dito, pandagdag ng lupa dito sa aking raised bed. Kaso tumubo, sayang naman. So, hahanapan ko siya ng lugar. Grabe, ang dami ko ditong pwedeng itanim pero wala akong place, wala akong space. Oh guys, naririnig nyo ba yung hangin? Sobrang lakas ng hangin dito. My goodness. Oh, tingnan ninyo. Sobrang lakas ng hangin. Bisitahin ko muna tong aking raised bed na hindi ko na nalagyan ng lupa. Oh, look at the potatoes. Nagtubuan na yung mga potatoes. Sabi niya, ayaw niyo akong alagaan ha. Ayaw niyo akong itanim ha. Sige, tinapon niyo na lang ako dito. Tutubo na lang ako mag-isa. Ayan, at tumubo. Ay, gusto akong magtanim, pero enough space. Tomorrow for sure. Eventually. Ito yung potatoes. Ayan, nabuhay. Tinapon ko dyan. Sabi ko, pampadagdag ng lupa dyan sa aking raised bed. Pero, akala ko, I consider those as kitchen scrap. Pero,